Good morning mga kasimpogi, ako si Bugoy. Nakabili nga ho ng isang malaking isda ang aking tatay, kaya pagdating niya sa bahay, kakoy akin na ho at ako na ang magkakatay. Lagi ko rin laang naman napapanood sa video at pakilasa ko'y napakadali din laang naman. Pero nung akin ang subukan, ayun at hindi na ako magkaintindihan. Hindi pala porkit nakikita natin sa iba na madali nilang ginagawa, pagdating sa atin magiging madali na rin. Kaya nga ho may kasabihan na malalaman mo lamang ang hirap ng aking pinagdaanan kung tatahakin mo rin ang landas ng aking nilakaran. Ang tawag nga ho pala sa isdang ari ay gulyasan, mura laang naman ho ang kilo at iisandaan. Ang plano ko nga ho sana nung una ay iihawin ko are, kaya lang ay sobrang laki at baka hindi namin maubos sa sobrang dami. Aba ay mahirap ho magpakasasa at baka bukas ay wala. Ay sa bagay, sanay naman tayo mag-ulam ng disabog man din. Disabog na asin sa ibabaw ng kanin. Natanggal ko na nga aring ulot, aray masarap na sinabawan. Kasama aring bihod na hinugot ko pa sa kanyang tiyan. Isusunod ko ng gayatin aring kanyang katawan. Hihiwain ko lang ng maninipis bago itago sa freezer ng pangmatagalan. Aray namang malaking ulo ang aking titipakin. Dahil ngayong tanghali, aray ang aming uulamin. Nung aking matapos na, nilinisan ko lang aring tantaran para hindi malansa. Ngayon naman ako'y magluluto na. Aring sibuyas, hindi ko yan ilalahat, akin lang ipinakita. 4 na buo ng kamatis. Aring nga pala ang sikreto ko kung bakit patuloy na gumaganda ang aking kutis. Pinag-4 na hiwa ko lang yan pagkatapos ay akin ng hinugasan para matanggal ang mga buto at baka daw tumubo pa sa ating katawan. Talaga naman ho nung ako'y bata, ako dyan ay paniwalang paniwala. Mga sariwang gulay tulad ng sitaw at okra sa sinigang ay laging magkasama. 5 piraso laang ng berding sili para naman may kaunting bango are. Labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Naman, parang ako'y napapakanta na. At ari na nga lahat, naihanda ko na ang mga kasali. Ay syempre, hindi pwedeng mawala diyan ang sariwang talbos ng kamote. Ari na may libre at kinukuha laang diyan sa aming tabi. Sa pagpapakulo ng tubig, isinasama ko na ang sibuyas at kamatis para lumabas na agad ang tunay na asim at tamis. Sa unang pagkukuluan, natin ang bubuksan bago natin ihuhulog aring mga gulay na pangmalakasan. Kapag nga isda ang sinisigang, dapat gulay lagi ang inuuna diyan. Dahil nga ang mga isda ay mabilis maluto kahit isang kuluan laang. Shoutout nga pala kay Cristo Pedrosa. Sa trabaho ay minsan ko na yan nakasama. Sa muli kong pagbukas, tuloy pa rin ang kanilang kuluan. Sa pakiwari ko'y luto na ang isda, kaya ilalagay ko na ring malambot na gulay. Hindi ko na to tatakluban at tuloy-tuloy ko na ring titimplahan. Hindi ko na binanggit ang kanilang mga pangalan at alam ko namang sa itsura pa lang ay alam nyo na iyan. Pag sinabing sinigang, dapat aray may asim. Kaya lalagyan ko na rin mga 16. Ay ano namang pag sa dami, pero unahin ko na rin aring talbos ng kamote. Luto na lahat iyan, kaya ilalagay ko na rin pang sinigang. Akin munang titimusan bago ihayin para naman di mapahiya sa mga kakain. At talaga namang may pagpikit pa. Dimpulaang naman ang gustong ipakita. Aret, nandini na sa may lamesa. Ako na nga ang unang sasandok. Uunahin ko rin parte na may mata. Maraming gulay ang kinakailangan para gumanda ang ating kalusugan. Ay anong pagsabango naman? Amoy pala ngay ulam na. Digay abot hanggang kahanggan. Ay ugahoy kumain na diyan. Tagal ko na nag-aalok din hanggang ngayon hindi nyo pa ako sinasaluhan. Ari na nga ho ang mata. Naman malinamnam talaga. Hindi ko nga ho ma-enjoy ang pagkain kapag nakatinidor at kutsara. Kaya naman nagkamay na lang ako at dini naman ako nagsimula. Ay paano? Ako'y kumakain na, kayo'y hindi pa. Ay siya, hanggang dini na lang. Salamat ng maraming sa inyong panonood. Paalam!